pasensya na kayo kasi ngayon lang ako ulit kumanta. Napagod po ako. Hallelujah. Praise God. Tanggal. Tanggal yan. Sunod. Okay. Mukhang nainitan si baby. Kaya, mainit na kasi. Pag-pray natin na magkaroon tayo ng aircon. Amen? Amen. Amen. Sarap kaya magkaroon ng aircon. Oo nga daw. Sabi niya, oo nga. Oo nga. Oo nga. Kailangan natin ng aircon. So bago tayo dadako sa ating pagbibigay, unahin ko muna yung mga bata sa kanilang memory verse. Okay, sino may memory verse dito? Grabe, alam niyo po, hindi naman sa... Alam niyo, okay, ito lang patutuo ko sa church, okay? Mga kapatid. Tagal-tagal na pinapanalangin natin yung mga batang ito. Yung mga panalangin natin, nagbunga na. Nagbunga na yung mga panalangin nila. So nakalimutan niya yung kanyang memory verse. Dali mo na dito yung Bible mo para hindi ka tatakbo-takbo. So, ito lang isang diyan ka na. Yan. Isa lang na patutuo ko sa lahat. Alam niyo po ba itong mga batang to? Kahapon, nagkaroon ng award. Pwede ba natin patakpan ng Panginoon? Top 7. Palakpakan natin ang Panginoon, top 7. Grabe, no? Dahil sa pinapanalangin natin sila, ayan, top 7. Top 8. Palakpakan natin ang Panginoon. Top notcher. Okay pa? Top 8. Oh, grabe, palakpakan natin ang Panginoon. So yung isa panapanalangin natin, sa susunod, magkaroon naman siya na kanyang award. Bakit? Palagi natin silang pinapanalangin, palagi silang meron memory verse. Yun na yung kanilang bunga. Pero nagbubunga yung kanilang pag-aaral. Amen po ba? Kaya yung mga anak, yung mga bata na iba, i-invite ko yung mga ibang bata, mag-memorize ng verse. Okay? Para na sa gayon sila rin ay magkakaroon ng o matupad yung kanilang mga pangarap. Ang sabi sa Proverbs, sabi niya, train the child the way he should go. And when he grows old, pag lumaki daw siya, hindi raw niya yun makakalimutan. Sige, umpisahan mo dito sa top 7. Anong yung memory verse? Roma 8:1. Kaya mawala ng katulang parusa ang mga taong nakipag-isama kay Kristo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Wala nang kapurusahan ang taong nakipag-isa na kay Kristo. Awit ang sarili. Sa Diyos na pagkakagalan. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay yung makakamtan. 1 Corinthians 1:13. Ang Panginoon ang ipagmalaki ng mga pag-ibig ng mga Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Awit 17:2. Ang tibuking puso ko ay lubos ng lubos ng lawangan. Palakpakan natin ang Panginoon. So, ang mga batang ito, pag lumaki, meron ka memory verse? Hindi memory verse? Meron ka? Meron. Alright. Okay. So, alam ko meron siyang memory verse. So, mga kapatid, pagpatuloy lang natin na hikayatin ang mga bata na matuto ng salita ng Diyos sapagkat kapag lumaki sila,
hindi nila makakalimutan yung salita ng Diyos na kanilang isinasa puso. At hindi lang yun, nakakatulong yun sa pag-aaral nila. So, eto na yung bunga. Muli, ang bunga, top 7, top 8, 11, 9, top notcher, at saka top 8. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige po, ating ito ng ating mga kamay sa ating mga kabataan. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama. Tunay po kayo ang Diyos na mapagpalang mapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ama, maraming salamat, Panginoon, sa buhay ng mga batang ito na siyang iyong tinataguyod, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga nakukuha nila sa eskwelahan, sa kanilang paaralan, sa kanilang mga achievements, Lord. And I pray, Father God, kami na nanalangin na sa bawat achievement na makukuha nila, ikaw lamang ang maluluwalhati, Panginoon. Ikaw lamang ang may tataas. At sa mga hindi pa nakakakuha ng award, Panginoon, ikaw ang magbigay. Ikaw ang magbigay sa kanila. Let it be for your honor and glory, and yours alone, Father. In Jesus' name, and everyone will say, Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, sige, wala po na tayong award ngayon. Wala po lang. Meron naman kayong mga award. Top 7, top 8, top 8, top. Di ba? So, okay. Susunod, gagalingan yan. Okay? So, nakakatuwa. Okay? Patuloy lang po natin silang suportahan ang ating mga kabataan at patuloy natin silang turuan ng salita ng Diyos. And of course, it's always time to give. Amen? Amen? So, sino dito ang handang magbigay? Okay? Papanalangin muna natin ang ating mga handog. Alright? So, bakit importante ang pagbibigay? Kailangan ba ng Diyos ang pera natin? Hindi. Hindi. Pero ano ang pinapakita natin sa Diyos sa ating pagbibigay? Para matulungan natin ang nangailangan sa simbahan. Para matulungan natin na kailangan sa simbahan. Madalas ko sabihin sa inyo yung verse ng Malakay chapter 3 verse 10 to 12. Sabi niya na, dalhin nyo ang lahat ng inyong mga handog at ikapo sa aking simbahan nang sa gayon merong pagkain doon. Sabi niya, subukan nyo ako dito, verse 11. Kung hindi ko bubuksan ang durungawan ng langit upang ibuhos ang pagpapalang hindi kayang saluhin ng inyong mga kamay. Pero tanong ko lang, bakit kaya ganun ang sinabi ni Lord? Bakit yun ang sinabi ni Lord? Kasi sabi niya doon sa verse 5, sabi niya, tinanong ng Diyos ang tao. Sabi niya sa tao, tama ba na pagnakawan ng tao ang Diyos? Nagtanong ang Diyos, sabi niya, sige, magtanungan tayo, sabi niya. Nagtanong ang Diyos, sabi niya, tama bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Sumagot ang tao, sabi niya, sa paanong paraan? Ka namin pinagnanakawan, Lord. Gandang tanong, ano? O nga, kayo nga tanong niya, sa paanong paraan? Biglang sumagot si Lord. Sabi ni Lord, sa pamamagitan ng inyong mga ikapo at handog. Sabi niya, dahil hindi niyo binibigay ng buo yung inyong mga handog. Grabe, no? Di ba masakit sa puso yun? Binigyan kita. Eto ang 100. Binigyan ng sagot gulaman. Asan yung sagot gulaman? Kulang pa yung 100 eh. Nagdagan mo ng 20. Di ba masakit? Di ba kung ako yung nagbigay, di ba masakit? Masakit sa loob. Grabe naman sagot gulaman yun. 120. Anong sinasabi sa atin ni Lord? Si Lord, araw-araw binibigyan tayo ng pagpapala. Meron tayong pagkakataon na kumita. Tama? Sino dito ang kumikita? Yan lang. Yung iba walang kita. Pag-pray natin na magkaroon kayo ng kita. Okay? Pag-pray natin na magkaroon kayo ng kita. Pero
Pero lahat tayo kumikita. Pero ang tanong, ibinibigay ba natin ng tama? Hindi. Hindi. Sinagot ko, hindi. So, ngayon, hihingi natin ang tawad kay Lord na may mga pagkakataon hindi natin ibibigay ng tama yung dapat na matulog na Diyos. Mahirap magmahal ng kulang. Tama? Pag inibig mong isang tao, dapat buong buo. Pag hindi mo binigay yung buong buo, ang balik din sa'yo, kulang-kulang. Kulang-kulang. Kaya, Sa Warayan, iba yan ang dating nun, kulang-kulang. sorry, ano yung dating ng kulang-kulang? Okay, ano sa wari-wari ang kulang? Kulang. Kulang. Pero nagdagan mo lang sa kulang-kulang, alam mo na. Oo, kaya pagka kulang ang pag-ibig, ang balik, kulang. Sorry kaya hindi rin kulang-kulang. Pero pag kulang lagi, di pag kulang-kulang ini. Okay, so ating itaas ang ating mga handog at ating panalangin. Dakilang Diyos at mapagpalang Ama, maraming salamat sa pagpapalang pinagkakaloob mo sa amin, Lord. Salamat, Lord, at kayo ang nagbibigay ng lahat ng mga biyaya at pagpapala. Naway loobin po ninyo na tanggapin ang handog namin ito na may taus-pusong pagbibigay sa inyo. Dahil iniibig ka namin, Lord, bilang tanda ng pag-ibig namin. Huwag po ninyo sana tingnan ang halaga ng handog nito. Pagkustik na po ninyo ang pananampalataya ng bawat isa ng bibigay. At sa mga taong na kailangan, Panginoon, ng pagkabuhayan, kayo po ang magbigay. Kayo ang magbigay ng pagpapala sa kanila upang sa ngayon, Panginoon, sila man din ay makapagbigay sa inyong simbahan. Salamat, Ama. Ibinabalik namin ito sa inyo ng may papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, ating ilagay sa ating offering box ang ating mga handog. Amen. Na-enjoy nyo ba yung ating praise and worship kanina? Pwede ba natin palakpakan yung praise and worship? Ang galing, ano? Sabi ko, si Kuya Osing pala ang nag-bibilpas. Iba rin. Pag si Mong nagtatamburin, iba rin, ano? So talagang kahit saan mo sila dalhin. Sana yung mga babae rin tumutugtog din, ano? Para kahit hindi umaawit, tumutugtog. Para yung mga lalaki naman ang umaawit. Pero, ngayon pa man, we are still inviting everyone to please join us. Sana yung may mga talento sa pag-awit at sa pagtugtog ay sumama sa amin. We are inviting all singers and musicians na sumama sa aming praise and worship team. Para sa gayon, mas maraming kumakanta, mas maganda. Mas maraming tumutugtog, mas maganda. And of course, we are also inviting everyone to please join us in our Bible class every Saturday, 5 o'clock in the afternoon until 6:30. Kahapon, nag-extend kami hanggang alas 7 kasi napakasarap ng usapan. Ano daw ang pangalan ng Diyos? Diba? Meron ba dito nakakaalam ng pangalan ng Diyos? Ha? So, join lang po. Marami kayong matututunan sa aming Bible class. And of course, we are still going to launch Alpha para sa mga kabataan. So we would like to invite the youth, mga kaedad ni Christian, ni Michaela, ni Mark, to join us. And we pray that this Alpha will answer the question of your life. Sabi nga dyan, is there more to life than this? Meron pa bang iba bukod sa buhay na to? Bukod sa kumain, uminom, matulog, mag-aral, diba? Kung ano-ano pang ginagawa natin, meron pa bang dapat tayong isipin o gawin sa buhay natin maliban dyan? Sabi nga ng babae, got questions about life? Meron ba kayong katanungan?
Ang buhay ba ay puro na lang pag-aasawa? Ang buhay ba ay puro na lang pagkain? Pagkain ng pasayon o ng bulinaw? O pagkain, di ba? Pagkain ng lechon? So, God questions about life. Siyempre, maraming question. And of course, we are launching our team, Ascent to Greatness. Last Sunday ay ating pinag-aralan last Sunday, pinag-aralan natin yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Na nagdudulot ng bunga. Okay? Great love that bears fruit. Today, we're going to talk about God's glory and man's dignity. Tingnan nyo kayong katabi nyo. Tingin nga sa katabi. Tingnan nyo. Ano itsura ng katabi nyo? Guwapo. Guwapo! Ano ba? Ha? Maganda! May tanong ha? Tatanong na ako. Payag ba kayo na ang tao ay galing sa mundo? Ay, di. Bakit? Di ba nga, papatri pag-uugali. Baka mawala. Pati pag-uugali, mamana. Tingin ulit sa katabi. Tingnan nyo yung katabi. Tingnan nyo. Mukha bang unggoy? Hindi. Hindi, di ba? So, ibig sabihin, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis at kahintunan. So, merong maganda at gwapo, maganda. Wala naman siguro unggoy na maganda o kaya unggoy na gwapo. Pero, hindi payag kayo na galing tayo sa unggoy. Hindi, no? So, hindi tayo galing sa unggoy. Actually, ang tanong, bakit ba nilikha ng Diyos ang tao? Bakit nilikha ng Diyos ang tao? Nalungkot ba ang Diyos? Ay, nalulungkot ako dito sa langit. Gawa kaya ako ng tao. Para magkaroon ng buhay. Para magkaroon ng buhay? Malamang sa malamang, tinanong nyo na rin sa sarili nyo, Lord, bakit mo ako binuhay? Marami pa nga, di ba? Marami pa nga. Sabi sa panalangin nila, Lord, sana pinatay mo na lang ako. Nakarinig na kayo ng gano'n? Sa TV. Sa TV? Hindi ko sa mga tinisili lang yan. Pero alam nyo, sa totoong buhay, nangyayari. Alam mo, may mga Kaya nag-exercise. Oo, kaya maraming nagsisisay. Yun ang dahilan kung bakit maraming nagsisisay. Dahil sa tindi ng problema, iniisip na, Lord, sana ikuha mo na lang ako. Ang hirap nitong pinagdadaanan ko. Pero, naisip ko kaya, bakit nga ba? Bakit tayo ginawa ng Diyos? So pag-uusapan natin ang kaluwalhatian ng Diyos at ang dignidad ng tao. Ay manalangin. Takilang Diyos at kapagpalang mga, tunay po kayo ang Diyos na kapagpalang kapagbigay, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin. Panginoon, maraming salamat sa lahat ng ginawa mo sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang gumawa sa amin at hindi kami nanggaling kung saan-saan. Salamat, Lord, dahil nilikha mo kami na kawangis mo, Panginoon, at hindi kawangis na kung ano mang nilikha mo. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw ang Diyos na nilikha sa amin. Patawarin niyo kami, Lord, sa lahat ng aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming pusong isipan ng banal na dugo ng Panginoon Jesucristo upang mabuksan ang aming puso at maunawaan ang inyong salita. Patanggap ang pagpapalang hatid ng inyong mabuting salita. Panginoon, gamitin po ninyo ang inyong lingkod bilang daluyan ng inyong pagpapala. Kayo ang marinig ng bawat isa. Dakilang pangalan mo lamang kung may taas sa lugar nito. Salamat, Lord. Ibinabalik namin ito ng lahat ng ito na may papurit parangal
Sa pangalan ni Jesus at ang natin magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Nais kong, kung meron kayong Bible, nais kong buksan ninyo ang inyong Bible sa aklat ng mga awit, Psalms chapter 8, verse 1 to 9. Mga awit, kabanata 8, talata 1 hanggang 9. So, ang aking verse dito, ang aking version ng Bible ay galing sa New American Standard Bible Version. So, let us all read. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You who have displayed your splendor above the heavens. From the mouth of infants and nursing babies, you have established strength because of your enemies, to do away with the enemy and the revengeful. When I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have set in place, what is man that you think of him, and a son of man that you have concern about him? Yet you have made him little lower than God, and you crown him with glory and majesty. You have him rule over the works of your hands. You have put everything under his feet, all sheep and oxen, and also the animals of the field, the birds of the sky, and the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. And may the Lord have wisdom in the reading of His Word. At lahat ay magsabi ng Amen, Amen, Amen. Pag lumingon kayo, sa dagat, sino dito ang nagpupunta sa dagat? Nangingista? Isa lang. Pero, naisip niyo na ba kung hanggang saan ang dulo ng dagat? Nakita niyo na yung dulo ng dagat? May nakakita na ba ang dulo? Nang walang hanggan? Wala pa, no? Wala pa nakakakita nun, no? Wala ni isa makakakita ng dulo ng dagat. O kaya, paggabi, tumingin ka, ang daming bituin. Naisip mo, bakit kaya yung mga bituin hindi nalalaglag sa lupa? Diba? Magandang isipin yan, ano? Moray gravity daw. Pero, kung sasabihin ko sa inyo, mas matindi ang gravity ng araw kaysa sa Earth. Pero, eto pa. Natanong nyo na ba, bakit kahit mainit, pero yung planeta natin hindi lumalapit sa araw? O kaya, ilan ang planeta natin? Ilan ang planeta natin? Ha? 8 na lang, kasi yung Pluto, star na lang daw yun. O, ito pa. Natanong nyo na ba, bakit hindi nagbabanggaan ng mga planeta pag sila'y umiikot? Bakit kaya, no? Ano sa palagay niyong dahilan? Ano sa palagay ninyo? Sinong gumawa niyan? Ha? Ang Diyos? Ang Diyos, di ba? Kaya sabi sa binasa natin, ano ba gusto matutunan natin? What does God desires us to know? Ano yung gusto malaman natin? Ang Diyos. Una sabi niya, God thought about you. Kanina, diba, tinanong ko, bakit tayo nilikha ng Diyos? Sabi, para magkaroon ng buhay. Ano sabi mo kanina? Ba't nilikha ang Diyos? Anong tao ng Diyos? Bakit? Para? Iba, sabi, nalungkot ang Diyos, kaya lungkot ang tao. Hindi po. God thought about you. Inisip ka ng Diyos. Kaya ka nilikha ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos para pitik-pitikin lang o pahirapan sa buhay o tiisin sa buhay. Bahala ka sa buhay mo, ang kulit mo eh. Sinabi ko nang huwag ka umuutang ka, bahala ka, kung mabayad sa utang mo. Ganun ba sabi sa atin ng Diyos?
Hindi tayo ginawa ng Diyos para ganun. Ginawa ka ng Diyos dahil inisip ka na ng Diyos. Simula't simula pa, nilikha ng Diyos ang mundo. Inisip ka na ng Diyos. Bakit ka inisip ng Diyos? Bakit ka inisip ng Diyos? Sa palagay mo, bakit ka inisip ng Diyos? Kasi mahal niya tayo. Dahil mahal niya tayo. Amen po ba? Yes. Amen. May pag-ibig ang Diyos sa bawat isa. Kaya kanya inisip. Inisip ka ng Diyos dahil mahal ka ng Diyos. Kaya ka nilikha ng Diyos. Hindi ka nilikha ng Diyos dahil nagkamali siya sa iyo. Hindi ka nilikha ng Diyos dahil problema ka. Hindi po. Ano sabi kanina? You are fearfully and wonderfully made. Sabi ng gumawa ng awit na si David. Sa totoo lang, ang gumawa nitong awit na to ay si David din. Alam niyo si David? Si David. Ano siya? Mahilig siyang gumawa ng kanta. Na-compose niya yung mga kanta na yan sa Bible nung siya ay nagpapastol pa ng tupa. Nung nagpapastol siya ng tupa sa bukid, naiisip na niya yung mga kanta na yan at naiisip na niya ang Diyos. Kaya siguro pinili siya ng Diyos para maging hari. Kasi ang puso niya, ang sabi sa Bible, David is the man after God's own heart. Ang puso ni David, puso ng Diyos. Siya lang ang taong tinagurian na ang puso niya ay kagaya ng puso ng Diyos. Amen? So, bakit natin nasabi na inisip ka ng Diyos? Sabi doon sa binasa natin kanina, when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you have set in place. What is man that you think of him? And a son of man that you are concerned about him. Sabi niya, pag tinignan ko yung mga bituin na nagbibigay ng liwanag sa gabi, pag tinignan ko yung dagat na napaka-asul pag maaraw at napaka-alon kapag tag-ulan o pag masamang panahon, kung ikukumpara ko ito sa sarili ko, sino ba ako? Sino ba tayo na nilikha ng Diyos? Kung ikukumpara natin sa mga magagandang bituin sa langit, alam nyo, yung mga bituin na yan, may mga pangalan yan. Sino nakaisip doon? Tao ba? Diyos. Pinakita ng Diyos ang mga pangalan ng bituin. Pero, sino ba ang tao? Sino ba ang tao para ang isip ng Diyos ay nakatuon sa tao? Ang sabi niya, who is the Son of Man that you are concerned of Him? Meron dito may problema? Meron dito may matinding pinagdadaan? Ay, wala dito may problema? Praise God. Hallelujah. Pero tayong kuling ni Lord, wala tayong problema. Pero, Carry lang. alam niyo ba? Yang iniisip mong problema, yang pinagdadaanan mo, yang nahihirapan ka sa pag-aalaga ng mga anak mo dahil meron ka talagang pinagdadaanan. Concern yan ng Diyos. The Lord is concerned about you. Iniisip ka ng Diyos. Iniisip ng Diyos, paano ko kaya matutulungan itong taong ito? Paano ko kaya may papakita sa Kanya yung pag-ibig ko sa Kanya? Paano ko kaya may papakita sa Kanya yung plano ko para sa Kanya? Paano ko kaya may papahayag sa tao ito
na meron akong mas magandang plano para sa kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God is so concerned about you. Ultimo, yung mga buhok mo ay bilang ng Diyos. Sorry, bro, Kay. Walang bibilangan. Bata pa, oh. Okay? So God is so concerned about you. He thought about you. Kaya kanya ginawa dahil iniibig kanya. So what does God desires you to do? Ano gusto ng Diyos na gawin natin? Ano ang gusto ng Diyos? Kasi ang Diyos pinakita niya, sabi niya, ginawa ko ang bituin, ang araw para sa umaga, ang buwan para sa gabi, at ang mga bituin. Ginawa ko ang dagat at ang lahat ng mga isda. Ginawa ko lahat ng klase ng halaman, kapayas, silot, lobe, na ano pa? Ganas. Ginawa kong lahat ng mga klase ng ibon, kalapati, manok, chicken. Anong nauna? Itlog o chicken? Ano? Ha? Itlog. Ano? Sige nga, sino maglimlim sa itlog kung siya nauna? Ginawa niya lahat yun. Sabi niya, ibinigay ko na sa iyo lahat. Binigay ko na sa iyo lahat na kailangan mo. Ang gagawin mo na lang, Pagpinturan ako. iingatan at pagbinturan mo ako. So ito ang gagawin natin. Una, what does God desires you to do? God desires you to worship Him. Siya lang dapat ang pinaglilingkuran mo. Hindi yung pera na binigay ng Diyos sa iyo. Bigay lang naman yan ng Diyos sa iyo. Pag nilingkuran mo yan, magpapakapagod ka dyan. Meron na ba dito nag-pedicab sa 8 araw na kumita ng 10,000? Wala. Wala pa rin. Eh bakit nagpapakapagod ka? To survive. To survive. Binigay na sa iyo ni Lord ang lahat ng kailangan mo. Ang problema sa ating mga tao, Kulang. inaabuso natin. Hindi kulang, inaabuso natin. Inaabuso. Hindi natin binamanage yung ibinigay sa atin ni Lord. Bakit? Kasi ang tingin natin ay kulang. Yun ang lagi natin yun ang laging tingin natin. Kulang. Lord, kulang. Lord, kurang mining. Ang hinihingi natin sa Diyos, lagi yung wala. Yun ang lagi natin hinihingi. Ang hindi natin hinihingi sa Lord, yung pasasalamat na meron na tayo. Meron na tayo. Kaya nagkukulang ang tao kasi mismanage. Binigay sa iyo ng Lord dyan, hindi mo pinakaingatan. Nawala. Kaya yung isang bagay na binibigay sa iyo ni Lord, pakaingatan nyo yan. Bigyan nyo ng halaga yan. Kahit 100 lang yan. Kahit ano bang itsura ng asawa nyo, mahalin nyo yan. Darating araw, pag hindi nyo minahal yan, kukunin ni Lord yan. Kaya huwag ninyong hahayaan na hindi kayo makapaglingkod sa Diyos. Sabi niya, Psalm chapter 8 verse 1, sabi, Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have displayed your splendor above the heavens. Grabe! Yung kapangyarihan ng Diyos,
Ipinakita na niya sa'yo. Sa nakikita mo. Oh, bakit? Sa kabila ng maraming nangingisda, nagdidinamita pa, bakit hindi naubusan ng isda yung dagat? Meron na ba dito nakakita na, ay wala nang isda sa dagat? Kaya naubusan. Meron ba yun? Wala. Wala. Bakit? Siya ang patuloy na nagbibigay sa atin. Oh, kahit anong tapyas ng mga puno sa bundok, may nakita ka na ba ng bundok na hindi na tinubuan ng puno? Meron pa rin tumutubo. Di ba? Kahit anong gawin natin, bibigyan ni Lord yan, patuloy niyang patutubuin yan. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. So, kailangan natin ituon ang ating pag-iisip, ang ating puso sa paglilingkod sa Kanya. Lord, ano po ba ang gagawin ko? Hindi yung Lord, ano ba yung kaya mong ibigay sa akin? Nahihirapan ako sa buhay ko. Minsan ba natanong natin kay Lord, Lord, ano ba ang gusto mong gawin ko? Kasi, Lord, tulungan mo naman ako. Ay, kakuri man ang kinabuhi. Naluluhay na akin. Pero hindi natin alam, binigay na ni Lord lahat. Amen ba? Amen. Amen? So, importante paglikuran natin siya. Pangalawa, ang gusto ng Diyos na gawin natin, recognize His Lordship over us. Kilalanin natin ang pagiging Diyos niya sa atin. Sabi sa Psalm chapter 8 verse 2, from the mouths of infants and nursing babies you have established strength because of your enemies to do away with the enemy and the revengeful. Kilalanin daw natin ang kanyang pagiging Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Anong kayang gawin ng Diyos? O yan, nagtanong ka. O, anong kayang gawin ng Diyos sa buhay natin? O yan. Sabi niya, to do away with the enemy and revengeful. Alam niyo yung sabihin na to do away? Alam niyo yung to do away? Kung baga sa may kalat, anong gagawin mo sa kalat? Lilinisin? Ha? Sulutin. Hindi. Di ba kami silhig? Ah. Pawalisin. Ganun ang to do away. Ibig sabihin yung kaaway ng Diyos at saka yung mapagiganti, wawalisin ng Diyos. Wawalisin ng Diyos. Winawalis ng Diyos. Amen po ba? O, tingin-tingin sa katabi, tingin-tingin sa katabi. Sabihin mo, may tampo ka kay Lord. So, importante, ha? Importante na kilalanin natin ang Diyos, na siya ay Diyos sa buhay natin. God desires you, or God's desire for you is to rule. Yan ang gusto ng Diyos sa buhay mo. Tingin-tingin sa katabi, tingin-tingin sa katabi. Sabihin mo, gusto ng Diyos na ikaw ay maghari. Okay? Gusto ng Diyos na ikaw ay maghari. Ang problema lang, mga kapatid, ang problema, binigyan tayo ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, maghari tayo. Ang problema, inaabuso natin ito. Inaabuso natin yung ibinigay niyang yan. Gusto ng Diyos na maghari ka. Ang problema, inaabuso mo. Inaabuso mo. Sabi dito sa Psalms chapter 8 verse 5 to 8, sabi niya, yet you have made him little lower than God. O, kita mo na? Ang tao, sabi niya, eto makinig, sabi, you have made him, tinutukoy niya yung tao, a little lower than God. So, isipin mo, ang tao, a little lower than God. And you crown him with glory and majesty. Pero anong gusto ng tao? Gusto niya
Kapantay ang Diyos. Alam niyo ba? Ito, katotohanan to. Alam niyo ba kung bakit patuloy si Satanas na nanunukso ng tao? Alam niyo ba kung bakit tinutokso ng kaaway ang bawat tao? Alam niyo yung dahilan? Para dumami yung nakuha niya. Para lumayo. Okay. Ang impyerno, hindi po yan ginawa para sa tao. Ginawa ang impyerno para sa kaaway ng Diyos. Pero bakit tinutokso ng kaaway o ni Satanas ang tao? Dahil una, naiinggit siya sa tao. Dahil mas mahal ng tao, mas mahal ng Diyos ang tao kaysa kay Satanas. Pangalawa, gusto ipakita ni Satanas na mahina ang tao. Kaya di ba pag nagkasala ka, kita mo na? Sasabi-sabi ka dyan na hindi ka magkakasala. Yan. Sasabi mo, ako, hindi kahit kailan, hindi ako makikiapid. May nakita ka sa Facebook. Natukso ka dahil nagpakita lang ng kung ano-ano. Tapos nag-friend na kayo at friend at messenger. Tapos, nagpakilala ka na, nag-meet. Nag-ano kayo, nag-EB kayo. Alam niyo yung EB? Ha? Itbulag na. Nag-eyeball kayo, nagkita kayo. Tapos kung saan na kayo nagpunta. Nung nakagawa ka na, nakasalanan. Ano sasabihin sa Satanas? Kita, nasabihin mo hindi ka gagawa ng kasalanan. Yan, nag-isip ka tuloy. Ipinapakita ni Satanas na mahina ka para meron siyang masisi sa'yo. Hindi ka mahal ng Diyos. Makasalanan ka. Ayaw ng Diyos sa makasalanan. Kaya ang gagawin ng tao. Sabihin, nagkasalanan ko kasi hindi ko dapat ginawa yun, nagkasalanan nun. Hanggang sa maisip na niya na magpakamatay. Kasi bakit? Dahil inuudyok na siya ng konsensya niya. At si Satanas din, yung nagsasabi na, hindi ka mahal ng Diyos, magpakamatay ka na. Kaya marami nagpapakamatay. Naiinggit sa atin ang kaaway kaya patuloy pa lumukso niya. Amen po ba? Amen. Kung iisipin mo yung posisyon mo sa Diyos. Kung iisipin mo yung posisyon mo, magpapatukso ka sa kaaway? Hindi. Dahil alam mo kung saan ka nakalugar sa Diyos. Amen po ba? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi sa verse 6, You have him ruled over the works of your hands. You have put everything under his feet. Lahat binigay sa'yo ng Diyos. Pagharian mo yung dagat. Yung puno, yung mga hayop. Anong ginagawa ng tao? Inaabuso niya. Anong ginagawa? Para mabilis ang pangingisda. Dynamite fishing. Meron nag-dynamite fishing. Akala niya naihagis niya. Kumain kasi siya ng biko kaya dumikit yun. Tanggal ang kamay. Diba? Everything under your feet, mga kapatid. Kaya yung sasabihin mo na kailangan ko pang magtrabaho kasi kulang kita. Hindi po. Pag sinabing 6 na araw lang yung 7, pahinga yun. Dapat sa loob ng 6 na araw, nagpapakasipag ka. Pangalawa, hindi mo pinaghihirapan dapat yung pera pinagtatrabaho mo. Sa paanong paraan? Magnegosyo ka. Kaya nga may abilidad di ba? Kaya yun yung unang-unang tinuturo ko. Ano ang abilidad mo? Dahil yung abilidad mo, yan ang magdadala sa iyo ng yaman. Hindi yung tinatrabaho mo ngayon. Yung abilidad mo, yan ang magbibigay sa iyo
ng yaman? Saan ka magaling? Ano yung gusto mong gawin? Na kahit hindi ka bayaran ng mundo, gagawin mo. Pag ginawa mo yan, yung ability na yan, at binigyan mo ng quality service, sabihin ko sa'yo, kapatid, kahit sabihin mo, aros kaldo lang yan, kikita ka ng malaki dyan. Kwento lang ha, alam niyo sa Las Piñas, matagal ako nakatira sa Las Piñas. Merong isang restaurant doon, na ang pangalan niya ay Magic Wand. Alam niyo yung Magic Wand, yung pang ano ng magician, di ba? Magic Wand. So nagkaroon ng restaurant doon. Alam niyo kung ano yung tinitinda ng restaurant na yun? Arroz caldo. Alam niyo yung arroz caldo? Yung lugaw na may manok. Araw-araw arroz caldo, araw-araw arroz caldo. Alam niyo yung restaurant na yun? Lumaki yung restaurant nang dahil sa arroz caldo. Hanggang ngayon, ang pinipilaan doon sa restaurant, arroz caldo. Bakit? Preference lang naman yan, di ba? Anong meron doon sa arroz caldo niya? Sa arroz caldo ng iba? Yung arroz caldo niya, iba yung lasa. Masarap. Pangalawa, maraming sahog. Sino yung mahilig sa ginatan? Punta kayo kay Simo. Yung ginatan ni Simo, masarap. Maraming sahog. Mura pa. 15 lang. Sino yung mahilig sa buko juice? Buko juice? Punta kayo kay Jenny. Yung buko juice niya, masarap. Alam niyo sa lantaran, nahanap na yung buko juice na ewan ko, nakatinda na sila. Panayapala ko sa akin ni Sir Julius, yung buko juice sa pilo. Ha? Alam no? Paklay. Punta kayo kay Gujun. Yung abilidad ninyo, yun ang magdadala sa inyo ng yaman. Huwag kayong magpakapagod. Pag sinabing 6 na araw, tigil na pasada, 6 na araw eh. Pumila ka dyan sa Magapot, di ka makakakuha ng 1,000 dyan eh. Di ba? Pahinga na. Bukas, saka ka lumarga. Aga pa lang, malarga na. Di ba? Sabi nga, daig ng masipag ang maaga. Okay? Right? So, gusto ng Diyos na maghari ka. Verse 8, sabi niya, all sheep. O, kita niyo, all sheep and oxen. Sabi niya, and also the animals of the field. Sa atin lahat yun. Sa atin lahat. Pagyamanan niyo raw, huwag niyo abusuhin. The birds of the sky, the fish of the sea, whatever passes through the paths of the seas. Mga kapatid, God made us to be His extension and to worship Him in all creation. Ginawa ka ng Diyos para maging extension niya. Ano sabi niya sa Genesis chapter 1 verse 26? Ano sabi niya? Let us make man in our own image and likeness. Sabi niya, likhain natin ang tao ayon sa ating kawangis. Tingin sa katabi. Tingin sa katabi. Yan. Mukha ba monggoy yan? Hindi, di ba? Kawangis ka ng Diyos. Hindi ka lang pogi at maganda. May abilidad ka. Creative mind. Sabi mo, creative mind. Lahat ng gusto ng Diyos, saan niya ibinibigay? Nakakita ka na ba ng tao na tumanggap ng 1 milyon mula sa Diyos, nalaglag 1 milyon dito? Ha? Wala. Wala. Sino dito ang 60 years old? Si Tay Marco. 55 years old, sino dito? 52 years old ako.
52 kami. Matanong ko nga, sa loob ng 60 years, nakita mo na bang umulan ng pera? Wala. Di ba? Ha? Yelo, pwede. Pero ulan, pera, wala. Di ba? Oh, hindi babagsak sa atin. Hindi babagsak ng Diyos ang pera. Kailangan nating gawin ang pera. Hindi natin kailangan pagpagaling ang pera. Kailangan nating gawin ang pera. Iba yung gawin sa pagpapagal. Magkaiba po yun. Okay? Ang pinagpapagalan mo ngayon, pedicab ka. Pero iba yung ginagawa mo sa pera. Iba yung pagpapagawa mo ng pera. Ibig sabihin, may negosyo ka dahil sa abilidad mo. Amen po ba? Amen. Gusto ng Diyos na paglingkuran mo siya. Gusto ng Diyos na maging loyal ka sa Kanya. Gusto ng Diyos na susunod ka sa Kanya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.